Malasyo, may panawagan sa sino mang may ebidensya sa umano'y anomalya sa flood control. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Creslin Catarong. Sa kabila ng malaking pondo para sa flood control, muling lumutang ang alegasyon ng malawakang katiwalian. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, posibleng hanggang 60% ng pondo ang nawawala. Sabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ginagamit umano ang ilang kongresista para makakuha ng kickback mula sa proyekto. Sa gitna ng mga seryosong aligasyong ito, hinimok ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sina Lacson at Magalong na isumbong ng direkta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nalalaman nila hinggil sa mga politikong nakinabang at nakipagsabwatan sa mga kontraktor ng flood control projects. Okay, since naman po sila ang may alam dito, katulad ng ginawa po ni Mayor Vico Soto, ipagbigay alam po nila. Kaya po meron tayong sumbong sa pangulo.ph website. Hindi na po nila siguro kailangan dito pa mag-report. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At bigyan lang po nila ng kompletong detalye. Ipinaalala naman ni Castro na iwasan ang tinatawag na witch hunting o pagbibintang ng walang sapat na batayan. Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pang opisyal na hakbang para i-blacklist ang 15 contractors na binanggit ni Marcos Jr. kaugnay ng issue sa mga flood control project. Sambit ni Castro, ang pagbanggit sa 15 mga contractor ay bahagi pa lamang ng paunang impormasyon base sa dami ng proyekto na nakuha ng mga ito mula sa gobyerno. Hindi ito nangangahulugang agad silang may kinasasangkutang irregularidad. Ipinaliwanag ng opisyal na isa sa ilalim pa sa investigasyon ang mga proyekto ng mga kontraktor upang matukoy kung ang mga ito ay umiiral ba o ghost project, operational ba ang infrastruktura at kung epektibo ba ito sa pagkontrol ng pagbaha. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin lahat yan ay maanomalya. Mayroon naman na magaganda na naging result na ginawa ng mga kontraktor na ito. So, yan po ang sisimulang imbestigahan. Kaugnay ng naturang usapin, inilahad ng palasyo na nananatili ang buong tiwala ni Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Tugon ito sa tanong kung may nakikitang dahilan ng Pangulo upang irekomenda ang pag-recuse ni Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH sa investigasyon. Actually, sinabi ko na po kanina, hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersilin Catarong, SMNI News.